Pag wala ka talagang inilatag na plano o plataforma at sasabihin mo lang na saka na pag nanalo. Paano ka nga mananalo kung hindi mo inilalata? Naku, sa 2028 pwede na tumakbo si Vico Soto bilang presidente. Hindi po. Nahuli eh. Sino? Medyo sweet-sweet eh. Sino? Si Jameson Blake tsaka si Barbie Fortesa. Oh? Sina Vina Morales at Jake Ejercito na pa? Hi! Paano? Ha? Take 2 natin. Natanong mo ba yung Bukol Express ni Donnie? Bakit? Na pinagkakaguluhan ng mga Becky. Siguro ako... Hello mga kapit! Ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy! Ito po si Tita Jen! At ito naman po si Papa O, si Ogie Diaz. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Chika na namin galing! Oy, Nay! Mag-green ka, ha? Siyempre, nanalo si Kiko Pangilinan. Yay! Ang lolo niyo. Yes! Yung bang hindi akalaing mananalo si Kiko Pangilinan dahil sa mga nakaraang surveys ay talagang, Diyos ko, suntok sa buwan yung pagpasok niya sa mga survey, di ba? Oo, pero sabi nga, di ba, ang pinakamalapit sa katotohanan na survey is yung sa Publicus. Yes. Oo, dahil doon lang siya nakakapasok eh, di ba? Oo, at saka sabi nga ni Sir Gary V, di ba? Yes, nakakakilabot yung kwento niya. Ano sabi niya? Di ba sabi niya nagkita sila sa Cebu, yung second to the last day nung kampanya, di ba? So nagkita sila, so niyakap daw ni Sir Gary V si Sen Kiko. Tapos biglang sabing gano'n na it's gonna be a tight fight, di ba? It's gonna be a tough fight dun sa from number 7 to number 12, sabi gano'n. Tapos sabi daw ni Sen Kiko, but I'm number 17. Tapos biglang sabi ni Sir Gary V, sabi niya, have faith, di ba? Kung yun nga daw, kung yung ocean nga, nahati ni Lord sa gitna, di ba? Eto, grabe! Top 5! Si Sen Kiko Pangilinan! Nag-post nga din ay si Kaki, di ba? Ano sabi ni Kaki? Eto nga na yun. Oo, nasusulat. Basa. Ayan, nasa scoop po. Yes! Sabi ni Kaki sa post niya, kanina lang sabi ni Dad, handa na daw siyang magpahinga. Tapos sabi ni Lord, wag muna. Di talaga ako makapaniwala, guys. 8 hours ago lang, pinag-uusapan na namin mga backup plan na ni Sir. Maraming salamat. Yay! Pati si Sen Bang, di ba na, hindi din niya akalain. Si Sen Bang talaga, nung in-endorse nga siya ng isang religious group, di ba? Ay, nako, pasok na to. Oo, pero kaya lang, di ba? nila, number 8 to 12, gano'n. Basta 9 to 12 siya. Kasi nga, feeling niya, lagi siyang laglag sa survey. Yes. O, Diyos ko, number 2. Yes. Dito mo talaga malalaman, or mararamdaman, na talagang karamihan sa mga botante ay yung mga millennials at ang the thinking generation. Maraming nagtiwala. Nagtiwala. Diba? Siguro sa bandang huli, ang naging batayan nila, plataforma. Correct. Diba? Oo. Ngayon naman ang dapat, diba na? Kasi doon nakasalala yung plano nila para sa atin eh. Para sa 6 na taon nilang paglilingkuran tayo, diba? Correct. At maging si kumparing Erwin Tulfo ay nakapasok din. Yes, number 4. Si Tito Sen. Tito Sen, congratulations po. Ayan yung mga inano namin. Pero syempre, kahit hindi naman namin na-endorse yung iba at nanalo, talagang dapat nating igalang. Yes. Irespeto ang husga o desisyon ng taong bayan. Yes. Ang importante lang magtatrabaho ng matino at iiwasan ng korupsyon. At ito yung mga nanalo na may talaga, may plano. Yes. Sino naman yung walang plano? Ayan ka na naman, tapos na. Yung mga pinapariparinggang ka na naman dyan. Palagay mo, mailalata pa ang plano. Bakit? Ganun talaga. Alam mo, seriously speaking, pag wala ka talagang inilatag na plano o plataforma at sasabihin mo lang na saka na pag nanalo, paano ka nga mananalo kung hindi mo inilalata yung plano mo? Yan naman, at least lesson learned yan sa kanya. Na hindi sa lahat ng pagkakataon, porque kilala ka sa telebisyon na nagpapatawa, na nagbibigay ng kasiyahan sa mga tao,
ganun din yung klase ng entertainment ang gusto ng mga botante para maiboto ka. Importante pa din yung meron kang plano. Hindi lang malinis na puso meron ka. Hindi lang mabuting puso meron ka. Dapat, ano bang plano mo sa amin? Gusto namin marinig. Kasi doon namin ibabata yung boto namin. Ganon lang naman yun. Ba't di mo banggit ang pangalan, te? O, di ba banggitin ko? Ay. Sandali. Hindi. Nakakatuwa din na yun, hindi lang sa national, pati sa mga local, ang dami mga surprise na mga resulta, di ba? Sabi ko nga mukhang gusto naman talaga nga makatikim ng bago ng ng ibang mga lungsod, di ba? At nakakatuwa dito, imagine mo, 15-0 sa Pasig. In favor of gating ng Pasig. Team ni Vico Soto. Yes. Congratulations, Vico Soto. Congrats. Ikaw na. Yan yung sinasabi ko, no? Sa 2034, dahil ito nga sinasabi, naku, sa 2028, pwede na tumakbo si Vico Soto bilang presidente. Hindi po. Dahil hindi po siya nakapasa sa edad na dapat ay 40. By then, ilang taon na si Vico? 1989 siya. So, mga 39. 39. Dapat 40. Sorry. So, 2034. Sabi ko nga, Diyos ko, excited ako for Vico. So, 2034. No? At sana, sabi ko, naku, sana malakas pa by then si Bossing Vic Soto at si Tita Connie Reyes. Yeah. No? Para maramdaman nila, bago nila maipikit ang kanilang mata, na-experience sila na yung anak nila naging presidente. Tama. Minamanifest na nga ng marami yan ngayon. Yes. Nakakatuwa na kasi ang swerte ng mga taga-Pasig, may Vico Soto sila, no? Correct. At saka kita mo talaga din yung sa resulta na talagang Correct. yung mga Pasigenyo, gusto nila yung magpatuloy yung ganong klase ng paglilingkod, Correct. yung good governance, Correct. yung transparent na na government, 'di ba? Na local government, yun yung gusto nilang ma-experience pa for the next 3 years. Correct. At talagang, syempre, obviously, normal na rin yung mga gapangan, yung bilihan ng boto. Grabe, ano na kayo naging resulta dito sa Quezon? Mukhang yung dalawang magkalaban, 60 lang daw yung botong pinagtatalunan. Sa 4th District? Oo. Diyos ko, nanalo si Suntay, ano? Diba? Nakakaloka. Hindi, 100 plus lang. Hoy, kanina nga, nung huling balita ko, 60 daw yung pinagkakalunan. Hindi ba? Grabe, yung mga pukpuka talaga. Oo, tapos yung mga bayaran, yung mga bilihan ng boto. So, yung nasa likod namin, hindi lang kumikibo yan. Pero, naka-receive. Parang bago pa mag-election, ang dami nang na-receive. Paano, Jex? Paano yung acting mo na inisente ka? Paano? Ayaw ko sa'yo. Ayun na. Yes. Siyempre, sa panig naman ni Marjorie Barreto at ni Dennis Padilla, no? Pareho silang hindi pinalat bilang konsehal, no? Walang makinalaman dyan yung pagsasalita ni Marjorie, ba? Feeling ko naman, wala. Kasi alam mo, lagi ako naniniwala na depende yan sa baba mo, depende yan sa approach mo dun sa mga tao mo, sa mga constituents mo. Hindi rin naman natin alam, no? Kasi mas mataas yung lamang ng pang-anim sa pang-7 na si Marjorie. 6 lang. Oo, ang layo rin ng agwat ni Dennis Padilla. Gaya nga na sinasabi mo lagi na nakaguhit na yan. Nakaguhit yan. Kung para sa'yo, para sa'yo. Correct. Gaya ng sa Makati. Congratulations, Mayor Nancy Binay! Di ba? Yun na nga. Si Nancy Binay ang nanalo bilang mayor. Yes. So, si Abby Better, na kapatid ni Nancy, at saka si Campos, yung asawa ni Abby, hindi pinala bilang senador at mayor ng Makati respectively. Yes. At talagang lumaban pala si Victor Neri, no? Bilang independent as mayor ng Makati, no? Oo, no? Nakakaloka. Di ba? Yung pumalit naman kay Jong Hilario, yung tatay niya #1 councilor. Ay, wow! Congratulations! Di ba? Nakakatuwa. Anyway, yung sa Taguig naman, no? Alam mo bang hindi pinaboto si Lino Cayetano? Bakit? Di ba, na tumatakbo noon na
congressman sa 1st District ng Taguig Pateros. Ba't hindi pinaboto? Ang chika nga ay hindi pinaboto si Lino Cayetano dahil nagawan daw ng paraan na makancel ang transfer of registration. And since hindi nakakuha ng TRO o Temporary Restraining Order, itong si Lino, sa isinampang kaso sa kanya, hindi sila tuloy nakaboto ni Phil ng kanyang may bahay. Si Lino ay ikinampanya pa ang ate Pia niya bilang senador sa huling gabi. Pero that same night, abay umakyat naman sa entablado ng kanyang kalabang congressman, ang kanyang ate Pia. Abay kung totoo man ito nakakalungkot nga ito para kay Lino at para sa mga Cayetano. Lalo na syempre kay kumpanyero na kung nabubuhay lamang ito, tiyak na hindi ganito ang kanyang mga anak. Syempre doon sa sa Taguig kasi usap-usapan na parang talagang tinrabaho na hindi makaupo at hindi manalo itong si Lino Cayetano ng sariling kapatid. Totoo ba yun? Ayun na nga, syempre alam naman ng lahat na iba yung kandidato ng sariling kapatid ni Lino Cayetano na si Senator Alan Peter Cayetano. Hindi siya. Imaginein mo yung kay Abby at kay Nancy B. Diba? At saka yung kay Lino at kay Senator Alan Peter Cayetano. At ito ang si Pia Cayetano na nanalong senador na sabi hindi raw nakikialam doon. Pero iba naman yung dating sa kampo ni Lino Cayetano. Imaginein mo, yung sinisira yung relasyon nyo bilang magkakapatid ng politika. Nakakasad yung ganong kwento. Dalawang example pa lang to yung parang lumaki na kayo sa politics, kala nyo ganun ang politics, walang kamag-anak. Di ba parang si Amy Marcos, si BBM, no? Na parang sinisira din ng politics yung kanilang relationship. Di ba? Pero ayun nga, nakapasok naman si Amy Marcos. Yes. Di ba? At yun nga, sa panig naman ng mga Revilla, tanging si Bong Revilla lang sa mga Revilla ang hindi nakapasok bilang senador. And to think, dinala pa si Bong Revilla ng isang religious group, di ba? Ayun nga, alam mo na, di ba, nakaguhit talaga sa palad yan. Destiny. All my troubles seem so far away. Yesterday na. So, yun, di ba? Pero nakapasok naman yung kanyang anak bilang vice governor, si Ram. Tapos, pamangkin niyang si E.G. Revilla. Ay, si E.G. Congrats! Campo. Nakachikahan din natin siya dito sa Showbiz Update, di ba? Bilang konsehal naman sa Imus Cavite. Yes. Si Lani Mercado, na walang kalaban bilang congresswoman sa Bacoor, si Strike Revilla na kapatid ni Bong bilang mayor, at si Rowena Bautista Mendiola na vice mayor naman sa Bacoor, si Jolo Revilla bilang congressman ng Cavite, si Agimat party list, naka-isang seat siya. So, si Brian ang uupo. Si Mayor Junjun Inares, yung Baya. Congrats po, Antipolo. Kaya, ako naman feeling ko, talagang dapat siguro, sa loob ng 30 years ni Senator Bong Revilla sa pagsisilpi, siguro ito gusto mo na siyang pagpahinga. Dahil minsan nang na-hospital si Bong. Ay, bakit? Huwag na nga. Gulat na lang yan. Oo nga, bakit? Ano nangyari? Na-hospital siya. Bakit nga, Nay? Yun na nga. During the filming ng movie, siya, after suffering injury during filming, na-hospital siya. Okay. So yun, yung Diyos ko talagang iika-ika siya sa Senado. Siguro ito na rin yung hudyat para pansamantala mag-rest muna sa politics. Si Bong. Okay lang yan. Importante buhay. Yes. Diba? Naku, gusto ko palang linawin. Siyempre, Diyos ko. Nanalo pala si Ryan Garchitorena Iliana. Yung kapatid ni Anjo Iliana bilang konsehal sa Parañaque. Congrats! Ayan. Congratulations, Ryan. Alam mo na, siyempre, kumalat na yan na Lot de Leon, hindi naman pala. Kaya congratulations, Ryan. At syempre, diba, natutuwa rin ako kay Shell Jokno. Yes! 3 seats. Yes! Ang Akbaya at ang ML, si Madam Leila. Oo. Congrats.
congratulations sa inyo. Yay! Uy, dumadami na ang matitino. Yay! Bakit? Dapat naman talaga, sinong ayaw ng matino? Tsaka lahat dapat matino. Yes. Oo. Minsan ako nakarinig na puro good governance na lang ang pinapakita ni Vico Soto. Ha? Ano ba dapat? Nakaloki. Wala nang maiba to kay Vico Soto. Bakit daw puro good governance? Kakaloka. O anyway. So, congratulations sa lahat ng winners. Yes. At si Aiko Melendez, sinabati. Yes! Alam niyo na, dahil kayo ay binigyan ulit ng pagkakataon ng District 5 ng Quezon City. Yes. Na maglingkod bilang konsyel. At nakakatuwa si Aiko ha. Look si Aiko, pinangunahan na baklasin kasamang kanyang staff ang mga tarpaulin niya sa mga pader at dingding. Abay, sana all, no? Ganito ang mga nanalong kandidato. Siyempre, wala rin kalaban si Jay Kong Hu. Yeah, Bilang congressman naman sa Zambales. Congrats din siyempre kay Congressman Arjo Atayde. Yes. At kay Mayor Joy. Si Mayor at Vice Gian. Yes. Anyway, yun ang mga pala bago tayo magpatuloy. Magkikita po tayo dyan sa Lumiere Music Hall. Yes! Kung saan magkakaroon po ng world premiere ang aming pelikula, ang How to Get Away from My Toxic Family starring Sanjo Marudo, produced by OGD Productions, and creative din, directed by Lau Fajardo. Story by OGD yan. Yes, ako makaka-relate siya kung ating mga kababayan dyan, lalo na kung may sinusuportahan sila rito sa Pilipinas. Yes. Yung mabubuisit sila sa pelikulang yan, pero hindi. Para maiintindihan yung pagkabuisit niya. Tama. Oo, ayan magkita-kita tayo sa mga tickets po Andyan po, 2 p.m. po yan, pero pwede po kayo mag-email sa howtogetaway.toxicfamily@gmail.com. Yan. Siyempre, ang mamahala po dyan ay ating kaibigan si Oliver Carne. Ayan, thank you so much kay Maring Rose Santos ng White House Cares. Tsaka si Sir Romer ng RCC Staffing Solutions USA. Yes, kita-kits tayo dyan Ayan, excited na kami to see our friends there. Yes. Anyway, ito nga pala, no? Since bumati rin tayo, happy birthday kay Tita Cory Didani. Yes, Tita Cory, happy birthday! Yes, parang imbitasyon ni CLK or ni Carlos Katigbak, ang presidente ng ABS-CBN at ng channel head na si Tita Cory Bidanes ang nag-sunny puwersa ang kanilang mga kaarawan dahil pareho silang Taurus. Sa 14th floor ng ABS-CBN. Nagkaroon ng merienda Chenes. Merienda Cena. Kung saan nandun yung cast ng It's Showtime. Yun. At saka ng ASAP. Yes. Andyan si Richine Velasquez, si Sir Gary V, si Angeline Quinto, si Ma'am si Jolina, si Robby Domingo. Yun. Sino pa ba? Nakita rin natin si Donnie Pangilinan. Gwapo. Tsaka si Ralph De Leon. Si JK Labajo din. JK Labajo, diba? Nakakatuwa. Ang dami artista. Yung buong cast ng Showtime. Si Meme. Si Ami Perez, si Iron Bang, MC Lassie. Yes. Ano na nga pala na yung nangyari kay MC? Nababash. Diba? Hindi naman daw nila alam yun at hindi naman daw sila nag-endorse. Nandun sila as a performer. Ba't sila naka-green? Yun yung sinisita sa kanila? Kasi parang nga daw sila nag-endorse. Yung nag-invite sa kanila, syempre bayad naman yun. Yung nag-invite sa kanila ay sinabi na parang parang party list. Ang green daw ang Kaya nag-green sila ng outfit. Pero hindi sila nag-endorse. Hindi raw sila nag-endorse. Ganon. Naku, nyo na pong iba. Alam nyo? Kasi nagkakaroon kasi ng na ang gusto mangyari ng ibang tao, kung matino ka, dapat ito lang baboto mo, dapat ito lang susuportahan mo. Siyempre hindi naman din nalalaman ng mga netizen na kumakayod yan Peak season ng mga entertainers ang eleksyon. So kaya sila naiimbitahan. At meron silang kaukulang bayad doon. So ang malinaw nga doon na sinabi ni MCI, hindi naman kami Kuya Och nag-endorse. Andun lang kami to perform. At saka
ang mga netizen naman mapagpatawad yun. Oo. Tayo, ano ba? Naiiba ba tayo kina MC? Kahit nga kami nababash din. Oo. Di ba? Yung, bakit sinusuportahan yan? Bakit ano yan? Ang dami-dami sinasabi, kung makikipagtaltalan pa kami dyan, wala nang mangyayari sa buhay natin. No? Tanggapin na lamang po natin na ito talaga ay nangyayari. Na ang gusto ninyo ay hindi pwedeng mangyari all the time. Kung paano ang gusto namin, ay hindi rin naman namin pwedeng i-expect, makita sa ibang tao na gagawin dapat nila yung bawat sabihin namin dito. Ganun lang, kaya tanggapin natin ito. Tsaka may mga panahon din na dala lang ng sitwasyon, di ba? Yung parang napasubo ka na, andun na, di ba? Kaya intindihan lang po natin. Correct. Katulad nito, since andun na rin tayo kay Tita Cory, nagkaroon po kami ng pagkakataon na makaniig. Nakaniig mo? No. Makalamitam. Itong si Donnie Pangilinan at si Ralph De Leon. Ay, nakausap po sila. Ay, Ten! Natanong mo ba yung Bukol Express ni Donnie? Na pinagkakaguluhan ng mga Becky. Ay, nako. Natanong mo ba? Siyempre, kaya naman. Uy, pinagkakaguluhan yung bukol mo. Nakakaloka ka naman. Paano na itanong mo? May paraan ako. Ayun nga. So, paano mo naitawid, Nay? Eto, namimiss ka nila sa loob ng bahay ni Kuya. Namimiss ko nga sila lahat eh. Ano ka rito, Ralph? Namimiss ko sila lahat eh. Ayan, oo. Siyempre, si Donnie ay pumasok sa bahay ni Kuya at pinapapasok sa uli. Donnie, kung hihilingin ba? Ngayon na. Kung papasok ulit. Ikaw na lang, tita, yung papasok. Ikaw natin kung ano pangyayari. Hindi, ako, sobrang nag-enjoy ako doon. I really made a connection with all the housemates, especially even Ralph. It was really a great experience for me kasi never kong inakalain na papasok ako. And I just wish all of them the best. Pero ngayon, my wild card. So tignan natin kung babalik ng mga to. Oh my God. Sa wild card, nag-hope ka ba? Siyempre po, binigay ko na po yung power na yun sa fans po. And kung sino man sumusuporta sa akin na if they wanna see me go back in, lalaban at lalaban ko ako. Kung ikaw magde-decide. Opo. Gusto mo? Game pa rin po. Ay, ang taray. Game pa rin. Hanggang big night, lalaban po tayo. Ayan. Ano masasabi niyo? Pareho kayo nandun sa loob ng bahay ni Kuya, no? Ang dami-daming LGBTQ members yung nanonood doon. At talagang, syempre, nakatingin sila sa katawan ninyo. Oo. Anong masasabi niyo doon? Parang pinapantasya kayo ng mga miyembro. Well, hindi na namin iniisip yun eh. Pag nandun ka, alam mo yung parang you're just living na hindi mo inisip na may mga taong tumitingin sa inyo. Siguro ako, wala akong naisip na gano'n na ano kaya itsura ko sa labas. Kasi they really made me feel at home. So, hindi ko alam kung iba yung yung experience pag sobrang tagal nyo. Kasi ako medyo maikli lang naman yung stay ko. Pero ako, wala naman akong iniisip doon. Kasi sobrang sexy mo raw. Wow. Oo. Ang lakas doon talaga ng dating mo. Grabe. Wala na masasabi ko. Kahit si Rob. Thank you. Oo. So, anong message nyo dun sa mga miyembro namin na nadungkot nung lumabas ka din? Well, unang-una, I just want to say thank you din for all the support na buong journey ko. Grabe, nasave ako, Sir Ogie, ng thrice, 3 times, di ba? And sa 4th pa ako nalaglag. So, syempre, I owe it a lot to all of you and all the supporters. Grabe, thank you talaga. And again, if you wanna see me, wildcard tayo, guys. Ayan. Thank you, Donnie. Thank you. Ayun. Diba? Iba talagang isang OG Diaz. Bakit? You have your own way. Asus. Wala naman. Siyempre, alam mo, napaka-formal ni Donnie. Oo naman. Parang hindi siya yung tipo ng kaya makipagbiruan ng gano'n. Tama. Tingnan mo naman si Ralph. Nung nakausap ko, willing siya na pumasok uli sa bahay ni Kuya. Ayun na. Di ba pinagkakandarapaan din ng mga bading yan? Yes. Di ba? Mali mo naman makapasok. Ay, naku. Di ba nga, kakalabas lang yan pero biglang in-announce na may wild card? Oo. Di ba? Oh. Sayang, di si Jex makakapasok. Wild lang to eh. Walang card. Wild lang. Anyway, so yun na nga. Di ba? Ito matatandaan natin, nakausap natin si Gary V, di ba? Yes. Tungkol kay Kiko Pangilinan. Ayun, syempre, nakausap ko rin si Donnie about it.
Oh. Sabi about it. About it? Yes, oo. How was it? Anong feeling niya at nakapasok at hindi natin akalain na makakapasok ang Tito Kiko niya. Eto. Tony, ano masasabi mo? Panalo si Tito Kiko mo. Speechless pa rin po ako ngayon, Tito, kasi siyempre sa nakita nating survey, mga nangyari these past few weeks. Of course, siyempre, sobrang hopeful pa rin kami, but to see how far off the results were from the surveys and to see that we still have hope, you know, as a nation, and that the youth really came through. Not just the youth, but everyone. Ang laki lang ng pasasalamat namin sa buong bansa kasi we all fought this fight together. And the true journey starts now, actually, pagpasok nila. So, sobrang thankful lang and sobrang blessed. Hindi mo ba akalain? Kasi nga, medyo laglag sa service si Tito mo. Hindi po talaga, kahit si Tito Kiko, lahat kami, we were in shock. And I guess it just comes to show that miracles really do happen. And I'm just glad na, you know, para sa ating bansa, nandito pa rin yung liwanag sa lahat ng dilim. Diba? Sobrang tuwa. Sobrang saya. Alam mo, sa totoo lang, na-remember ko, nung una namin kita ni Donnie doon sa birthday ni Tita ko, nag-thank you sa agad sa akin. Yes. Uy, thank you Grabe rin yung supporta niya kay Tito Kiko. Yes. Diba? Kaya, Diyos ko, ayan na alam na. Thank you, Lord. Diba? Anyway, ito pa. Meron pa akong isang video. Ay, ano? Oo. Anong video yan? Sina Vina Morales at Jake Ejercito na pa. Ay! Paano? Ay! Take 2 natin. Sina Vina Morales at Jake Ejercito na pa. Ay! Sa taas. Ganda, no? In sync na. Ba't hindi ka mag-guess sa Batang Quiapo? Ha? Ito na nga. Ayan. Nililink si Vina at saka si Jake. Sila na raw ba? Ganyan. Oo. Siyempre napatext ako kay Jake. Sabi niya, Tito, hindi po totoo yan. Nagkasama lang kami ni Vina sa isang motorcade ng isang campaign sortie doon sa Sulu. Yan lang po yan. Ba't nakuhaan ba sila ng mga romantic moments? Wala. Wala? Wala. Alam mo naman ang mga netizen, di ba? Ano yun, scoop-scoopan sila eh. Parang kailangan ma-outscoop ka nila. Kaya, di ba, lahat na lang ng may camera, merong karapatang maging vlogger. Gaganon lang yan. Ay, ipopost ko to. Kaya yun ang nangyari. Ito na yung nahuli eh. Sino? Medyo sweet-sweet eh. Sino? Si Jameson Blake tsaka si Barbie Fortesa. What? Ay! Ang ganda ha. Parang take 2 mo rin. Take 2 ko nga. Take 2 mo. Nahuli eh. Si Jameson Blake tsaka si Barbie Fortesa. Ha? Ay, iba na? Iba na? Yung variation? Iba na? Alawi? Nakausap mo di ba si Jameson Blake dyan? Ano ba ang totoo dyan? Parang siniship sila, no? Oo. Hindi, nagkasama lang sila sa isang running ba yan? Sa fun run. Fun run. Oo, ni Alden Richards, Oo, diba? Diba? Kaya gusto. Yun na nga, Mamaloy. Tinanong ko si Jameson Blake sa real score nila ni Barbie. At ang sabi ni Jameson ay naging close talaga sila ni Barbie sa maikling panahong nagkasama sila sa isang pelikula na malapit na raw ipalabas. Mabait daw si Barbie at very professional. At kung liligawan ba niya si Barbie? Ang sabi lang ni Jameson, I'm still trying to get to know her. Hehe. Huwag nabigyan na maliit niya yun. Bagay daw eh. Ay. Sabi ng mga nakapansin eh. Ay, talaga? Oo. Ay, sa bagay, wala na si Jack Roberto tsaka si Barbie Fortesa. Oo. Paano na si pambansang Ginoo? Ano Sino? yung paglagay nila? Parang binubuwag. David Licauco. Binubuwag na nga yung Barda. Talaga? Oo, may nakarating sa akin. Parang binubuwag ng Barda. Totoo ba yun, mga Barda fans? Paano sila magre-react dyan, Nay? Ganito. Hindi. Basta abangan natin kung anong latest dyan, ha? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click lang yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. Siyempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po't nakapost dahil hindi umabot. Dahil alas 12, bawal na nung Sabado. Yung aming pong pagpunta sa Naga kay Ma'am Lenny Robredo. Congratulations din, Mayor Lenny Robredo!
makikita niyo po yung huling sandali ng kampanya ni Mayor Lenny, ni Sen Kiko, ni Sen Bam, at saka ni Manay Leila de Lima. Andyan po sa vlog ko kung paano po kami nagsama-sama. Thank you so much. And Skin Beauty and Wellness Center, Dr. JC Solis of Garchimel Dental Clinic, and Dr. Jessica D of Ideal Vision. Ayan, di ba? Wala akong makeup, darling. Oo nga eh. Sana all. Diba? And Skin Beauty and Wellness. Sana all. Diba? Ma-achieve din namin yan, Nay. Ikaw naman, Jex. At sa Tita Jegs Channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo. At pasalamatan ko lang ang Iconic Star, ang Deluxe Pa Massage and Wellness, at ang The Hungry Boss PH. Thank you po. Yes! Ayan, siyempre aking panahin bilang Mother's Day presentation. Oo, kay Brad Pitt at sa kanyang nanay na 92 years old. Si Mami Pitt? Yes. Ay, ang taray. Na ang pangalan ay Ibong P. Ha? Ba't Ibong Ri? Ibong P. Ibong P? Pipit? Ibong Pipit? Gaga. Ay, nakakatuwa. Diyos ko. Imagine mo, talagang nasa wisyo pa si Mami. Ang galing. Eto. Ang dami natutuwa sa anak ko, tapos ikaw ang unang hindi Ang tingnan mo. nagtatangkilik sa anak mo. Masungit eh, no? Masungit. Oo. Ha? Nagsasabi lang na. Nagsasabi Na, lang. Hanggang ngayon, di ko sukat akalain eh. Na, Parang sampu panaginip lang eh. panaginip lang na nakasampu kayong anak. Kasi asaan ngayon yung 10? So, pinariringgan niya si Brad Pitt na hindi dumadalaw sa inyo. Walang panahon, masyadong busy. O, ayan. Kung nasumbatan ka pa, o. Wala akong nakikita. Kasi nga hindi ka Hindi niya dinadala. Inilihim nga sa'yo. Nililihim, ba't mo sinabi? Tinan nyo, alam niyo, ininsulto niyo yung anak niyo. Kala niyo hindi niya kaya yung... Nabalita yun. Ako, baka ma-cyber libel kayo niyan, ay. Makukulong kayo. Baka yan ang sekreto eh. Tingnan Ha? naman. Ayun naman. Ayan. Saya na naman yan. Ayan, naku, panoorin niyo yan sa OGDS Inspires. Yes. Okay? At maraming salamat sa JH Longganisa. Napakasarap ng kanilang sarap. vegan. Yes, longganisa. Tapos meron pa silang napakasarap na, Diyos ko, yung Ricardo. Ay! Ang sarap ng Ricardo. Talaga Oo. ang sarap-sarap na po. Diba? Hindi ako mapapaya sa inyo, ha? Kung gusto niyo naman ng embutido, Mama Pearl. Yan! Yan, ha? Oo. Promise, masarap yan. Tsaka, binabati natin si Miss Rose Portugal Legaspi ng North Central Manpower. Ayan. Sila Maring Rose, talagang napaka-pilantropo niyan. Ay, no? oo. Yung mga walang trabaho, dyan kayo kumonekta, ha? Naku, nagbibigay sila ng trabaho. Yes. Maganda yan, ha? Nationwide. Nationwide. Oo. Oo. Naku, ano talaga sila, in fairness, ang dami nila ng mga natutulungan. Oo, ha? At syempre, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin Odi Diaz, na lagi nagsasali at nagpapaalala sa inyo. At tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong kakalimot, ha? Na magsalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay, sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyo inihilit sa amin? Chika mo na, dali. Gusto natin batiin. Ay, sino na? O, ngayon nga, tumatawag na, o. Sino pinapabati yung Tita Mary Ann? Yung teacher sa nursing ng kanyang anak na si Genevieve. Oo, lagi rin nanonood sa atin. Si Teacher Walter Donato. Hi! Hello po! Hello po, hi! Hope to see you there. Yes, oo, yan ha. At syempre, meron din gustong bumati sa'yo. Oo, gusto nila mag-hi ka. Ay, talaga po? Oo. Kanino, Nay? Ayun o. Taas ng hay. Ang hay ah. Ano ba? Nagulat ako. Dax pala si Jex. Si Donnie talaga nakakaya. Nagtaas-taas na hayon.